Lumakas ang aura na pinapalabas nito kung kaya't nagulat ang ating bida sa kanyang naramdaman at nagtanong kung anong nangyayari. Agad na napaupo si Xian Tan dahil naramdaman niya ang kanyang purple-green sword chi na tila kumikawala sa kanyang katawan. Mabilis naman ni Xian Tan na hinawakan ang bato at sa isip-isip niya na napaka-weird ng batong iyon. Subalit nagulat si Xian Tan nang hindi niya ito maiangat ng kanyang isang kamay kung kaya't binuhat niya ito sa pamamagitan ng dalawa niyang kamay. Sa kabilang banda naman ay nagtataka sina Xiao Dao sa ginagawa ni Xian Tan. Pinakita naman na hirap si Xian Tan sa pag-angat nito na halos magsilabasan ang kanyang mga ugat, subalit bigla itong lumiwanag dahilan upang mapahinto si Xian Tan at sa isip-isip niya na bigla ang nag-activate muli ang kanyang purple-green sword chi. Nagising naman ang matanda kung kaya't tinanong nito si Xian Tan kung nais niya na itong bilhin dahil ito ay nakuha niya sa Magical Beast Mountain. Nagulat naman si Xian Tan sa kanyang nalaman at pinag-isip-isip niya kung hindi kaya ito ay konektado kay Old Man Dugo. Sa pag-uusap ng matandang individual at ni Xian Tan ay nais na sanang bilhin ng ating bida ang Crystal Stone subalit kanyang naalala na naubos ang kanyang pera dahil ipinangbayad niya ito kay Muyon. Dumating naman ang tatlo kung saan ay naitanong ni Kendall kung nais raw ba iyon bilhin ni Xian Tan, habang si Xiao Dao naman ay nagrereklamo na anuman raw ang halaga ng batong iyon, mas mabuti na lang raw kung karne na lang ang binili nito. Sumagot naman si Xian Tan habang nahihiya pa ito kay Kendall na nais niyang bilhin ang batong iyon ngunit wala na siyang kayamanan na natitira. Tumugon naman si Kendall at sinabing ayos lang iyon sapagkat ito ang kanyang regalo sa pagsali ni Xian Tan sa grupo, kung kaya't agad niyang tinanong ang halaga nito mula sa matandang individual. Sumagot naman ang matandang individual na ito ay nagkakahalaga ng 1,000 gold coins na kanilang namang ikinagulat. Dagdag pa niya na maaari naman silang makipag-negotiate sa presyo ng batong iyon. Sinabihan naman ni Xian Tan si Kendall na huwag na itong bilhin sapagkat napakamahal nito. Subalit hindi naman sumang-ayon si Kendall dahil ipinangako niya ito kay Xian Tan sa pagsali niya sa grupo. Agad naman na inilabas ni Kendall at ibinagsak sa harapan ng matandang individual ang kanyang kayamanan na nagkakahalaga ng 800 gold coins. Na tinanggap rin ng matandang individual na halos mamangha pa ito sa kayamanan na kanyang nahawakan. Nagsalita naman ang matanda kina Xian Tan na sobrang bait raw nila at swerte siya sa kanyang negosyo kung kaya't bibigyan niya ito ng regalo kung saan ay ibinibigay nito ang isang impormasyon na naglalaman tungkol sa two-headed bobcat. Na ikinagulat naman ni Kendall dahil ito ay isang 4th-ranked magical beast. Tinanggap naman ito ni Xian Tan habang may nakakalokong ngiti dahil sa mahalagang impormasyong binigay nito. Makalipas naman ang ilang sandali ay umalis na rin sina Xian Tan sa mercenary market dahil sa pagkaubos na rin ng lahat ng kanilang kayamanan. Habang sila ay naglalakad ay sinisisi ni Xian Tan ang kanyang sarili dahil kanyang naubos ang kayamanan ng kanilang grupo, kung kaya't ang kanyang mga kasamahan ay hindi man lang nakabili ng kanilang ninanais. Napag-isipan naman ni Xian Tan na kailangan niyang makabawi, kung kaya't nais niyang paslangin ang two-headed bobcat upang makalakam ng maraming pera. Agad naman na nagsalita si Xian Tan sa kanyang mga kasamahan na hindi na raw siya magpapanggap pa, at inamin na siya ang nakalagay sa wanted poster na pumaslang sa dragon snake habang hawak-hawak niya ang litrato mula sa puno. Hindi naman naniwala ang kanyang mga kasamahan dahil imposibleng mangyari raw ito at kanya na raw itong itinanggi. Subalit ngumiti lamang si Xian Tan nang may kumpiyansa. Mula roon ay pinalabas ni Xian Tan ang kanyang aura at pinatungo sa puno dahilan upang magkalat sa kapaligiran ang kanyang aura, na ikinagulat naman ng kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda naman, mula sa itaas ay may palihim na nagmamasid kina Xian Tan. Hindi rin nagtagal ay pinakita na ang leader ng couple na nakangiti pa dahil kanya nang natagpuan si Xian Tan. Lumipat naman ang eksena kung saan ang matandang individual ay bagbog sarado dahil sa pambubugbog ng mga couple rito. Binika naman ng matandang individual na nagsasabi siya ng totoo na naibenta niya rito ang Crystal Stone at ibinigay ang impormasyon tungkol sa two-headed bobcat. Agad naman na hinawakan ng leader ng couple ang kanyang damit at hinihingi nito ang impormasyon tungkol sa two-headed bobcat upang pakawalan na niya ito. Kung saan ay mabilis naman na ibinigay ng matandang individual sa leader ng mga couple.
Tumungo naman ang couple mula sa kanilang likuran upang iulat ang impormasyon kung saan tumungo sina Sian Tan at ang Flame Mercenaries Group sa kanilang captain na naliligo mula sa likod. Tumayo naman ang kanilang captain at nagtanong kung naroon raw ba si Sian Tan at Muyon, subalit sumagot naman ang leader ng couple na nakatanggap raw siya ng impormasyon mula sa kanilang especially iyan na ang batang lalaki lang ang nakita nito. Mula roon, pinakita na ang itsura ng kanilang captain na mayroong malaking pangangatawan at nais nitong makaharap si Sian Tan at ang two-headed bobcat. Pinag-utos naman ng captain na tipunin lahat ng kanilang alagad habang ito ay pinupunasan ng mga babaeng individual. Dagdag pa niya na hindi nila ito hahayaan na makatakas pa. Dumako naman tayo kung saan si Sian Tan ay mabilis na pinagpapaslang ang mga halimaw na kanilang nakikita gamit ang kanyang teknik. Habang si Sian Tan ay nakatayo, bilib naman rito ang kanyang mga kasamahan dahil sa lakas ni Sian Tan at winika na ito na raw ang magiging leader ng kanilang grupo matapos ang kanilang paghahanap sa two-headed bobcat. Napansin naman ng mga kasamahan ni Sian Tan na tila wala silang mahagilap na two-headed bobcat sa kanilang kapaligiran, kung kaya't nagtataka ito dahil nasa lugar na sila ng kinaroroonan ng two-headed bobcat subalit wala silang makita. Sa paghahanap nila ay kumulo naman ang tiyan ni Xiao Dao na narinig naman ni Sian Tan at kanilang napagdesisyonan na magluto ng karne dahil pati sila ay nagugutom na rin. Dumating naman ang dapit hapon kung saan si Sian Tan at Hyupo ay nasa harapan ng apoy habang niluluto ang karne mula rito. Habang nagluluto sina Sian Tan ay may naramdaman naman si Sian Tan mula sa matataas na damo na mabilis tumutungo sa kanila. Agad na naghanda sina Sian Tan sa pakikipaglaban, subalit isang maliit lamang na nilalang ang lumabas mula sa damuhan na tila isang Pokemon na kamukha ni Eevee. Nagulantang naman ang mga kasamahan ni Sian Tan sa kanilang nakita at nagtanong kung ano raw iyon, na mabilis namang tumungo sa kanilang nilulutong karne. Agad nitong sinunggaban ang karne na niluluto nila Sian Tan, kung saan ay mabilis nitong inuubos ang pagkain. Habang abala ang maliit na nilalang sa pag-ubos ng pagkain nila, ay kanyang napagtanto na ito ay isang 5th rankang monster beast kapag ito ay naging adult na, kung saan ay nabasa ni Sian Tan mula sa library na tinatawag na Golden Tiger King. Namangha naman ang mga kasamahan ng ating bida dahil ito ay isang 5th rankang magical beast. Sinabi naman ni Sian Tan na hindi na raw siya magtataka kung bakit tila wala silang makitang two-headed bobcat, sapagkat natural na kaaway ng Golden Tiger King ang mga ito. Kung kaya't mabilis na itong nagsiyalisan at maaaring ang malaking Golden Tiger King ay nasa malapit lang. Dagdag pa niya habang hawak-hawak na ang magical beast na nahuli niya, ngunit hindi pa rin tumitigil ito sa pagkain. Habang sa kabilang banda naman ay manghang-mangha ang leader nila Sian Tan na si Kendall, na kapag ito ay napaamo nila ay magiging kapaki-pakinabang ito. Subalit may isang misteryosong individual ang nagsalita mula sa kanyang likuran at sumang-ayon sa kanyang sinasabi. Napalingon naman si Kendall sa kanyang likuran, at mula roon pinakita ang boss ng mga couple na si Captain Cross, na ikinagulat ng tatlo. Sa pagkagulat ng tatlo ay namangha naman si Sian Tan sapagkat hindi niya man lang naramdaman ang pagdating nito. Samantala, ang magical beast naman na hawak-hawak ni Sian Tan ay nagkaroon ng reaksyon, kung kaya't nagtanong ito kay Kendall kung kilala ba nito ang individual na nasa kanilang harapan. Tumugon naman si Kendall na ito raw ay ang pinuno ng 2nd Regiment of Zeus Mercenary Group na si Captain Cross. Napalingon naman si Sian Tan nang magsalita si Captain Cross at winikang hindi raw siya kilala ng ating bida, ngunit si Sian Tan raw ay nakikilala niya. Kung saan ito raw ang umagaw sa kanyang mga tauhan ng katawan ng Golden Snake. Anya, wala pa raw mapangahas na nilalang ang bomb alak na mang-agaw mula sa Joe Mercenary Group at ang una pa lang ay si Sian Tan. Naalala naman ni Sian Tan ang leader ng mga couple na tumakas kina Sian Tan, na ito pala ay kabilang sa grupong iyon. Winika naman ni Captain Cross na minaliit niya raw ng gusto si Sian Tan subalit kakalimutan niya na lamang iyon, sapagkat iyon ay isang 2nd rank monster lamang, samantalang ang hawak-hawak ni Sian Tan ay isang 5th rank monster beast. Sa kabilang banda naman, sa likod ng mataas na damo ay may naghahandang couple na atakihin sina Sian Tan gamit ang isang pana. Matapos niyang maghanda ay agad niya itong pinatama kina Sian Tan. Agad naman ito napansin ni Kendall, kung kaya't mabilis niyang hinayla si Xiao Dao upang makaiwas ito.
Nagalit naman dito si Hupo at Kendall, habang si Xiaodao naman ay natakot ng husto dahil muntikan na siyang mapaslang. Agad naman na humingi ng tawad si Xiantan kina Kendall dahil nadawit sila sa gulo na pinasok ni Xiantan, kung kaya't pinapaalis niya na ang mga ito habang siya ay makikipaglaban. Hindi naman pumayag sina Kendall, habang hawak-hawak ang damit ni Xiantan ay winika nito na siya ay miyembro na ng Flame Mercenary Group at hindi nila ito hahayaan na mag-isa lang na makipaglaban. Ganoon rin si Hupo at Xiaodao, napapaslangan nila ang mga ito. Sumigaw naman si Kendall habang hawak-hawak ang ulo ng ating bida, na ano raw ang gagawin ng kanilang grupo kapag binubuli ang kanilang miyembro. Tumugon naman ang mga ito na lumaban. Natuwa naman si Xiantan dahil sa mga pinapakita ng kanyang mga kasamahan, kung kaya't winika niya na siya na ang bahala kay Captain Cross at sila naman ang bahala sa mga alagad nito. Sumigaw rin si Captain Cross na kanila nang simula ng labanan at agad na inutusan ang kanyang mga alagad na paslangin sina Xiantan. Sa pagsugod ng mga alagad nito ay lumaban na rin sina Kendall at ang dalawa, kung saan ay pinangsusuntok ni Kendall ang mga kalaban habang si Hupo naman ay pinaghihiwa ang mga ito. Sa kabilang banda naman, ganoon rin si Xiaodao na pinagpapaslang ang mga kalaban gamit ang kanyang sandata. Samantala, si Xiantan naman ay nagpalabas ng kanyang aura na seryosong nakatingin sa kapitan ng mga kupal. Agad na sumugod si Xiantan, hawak-hawak ang kanyang Saint Sword, habang ang Golden Tiger King naman ay nasa kanyang kanang braso. Habang papasugod si Xiantan ay nagtataka siya kung bakit hindi man lang ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan, na tila nag-aantay lang sa gagawing atake ni Xiantan. Sa pag-atake ni Xiantan ay winasiwas niya ang kanyang Saint Sword tungo kay Captain Cross at winikang huwag sila maliitin nito. Nagkaroon naman ng malaking pagsabog sa ginawang atake ni Xiantan, na nagkalat ang mga aura at lakas ng impact sa kapaligiran. Subalit matapos gawin ni Xiantan ang kanyang pag-atake ay tila hindi man lang ito napinsala, dahil sa mga kulay itim na aura na bumalat sa katawan nito. Nagulat naman si Xiantan sapagkat hindi man lang tumagos kahit kaunti ang kanyang sandata. Dagdag pa niya, habang pilit na idinidiin ang kanyang Saint Sword sa leeg nito, na ito raw ay isang holy armor. Sumang-ayon naman si Captain Cross kay Xiantan habang pasimpleng ngumiti at winikang ang kanya raw sandata ay naiiba sapagkat ito ay isang holy armor. Mabilis naman na inilabas ni Captain Cross ang buong potensyal ng kanyang armor, kung saan ay binalutan niya ang buong katawan nito, na tila naging mistulang isang salagubang ang anyo. Tumugon naman si Xiantan at winika na mukhang mahihirapan raw siyang talunin ito, kung kaya't ngumiti si Xiantan na parang may binabalak gawin. Tinawanan lamang ito ni Captain Cross at nagtanong kung mayroon raw bang plano ang ating bida. Wika pa niya, habang pinapalabas ang kanyang aura at naghahandang umatake, na sumuko na lamang si Xiantan. At tanggapin ang pagkatalo o hindi kaya iwan na lamang ni Xiantan ang kanyang mga kasamahan at tumakas. Sumagot naman si Xiantan na kung sila raw ba ang nais ni Captain Cross o ang Tiger Cub na hawak niya, kung kaya't naghanda siyang ihagis ito na pinagtaka naman ni Captain Cross. Matapos ihanda ni Xiantan na ihagis ang Magical Beast ay agad niya itong tinapon papalayo, na ikinagulat naman ni Captain Cross, habang ang Magical Beast naman ay mangiyak-ngiyak pa sa lakas ng paghagis ni Xiantan. Nagalit naman si Captain Cross sa ginawa ni Xiantan at mabilis na hinabol ang papalayong Magical Beast at pinagbantaan si Xiantan na matapos niyang makuha ito ay babalikan niya ang ating bida. Ngumiti naman si Xiantan matapos mahulog si Captain Cross sa kanyang binabalak, sapagkat sa pamamagitan nito ay hindi mag-aalinlangan pa ang kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa ring hinahabol ni Captain Cross ang Magical Beast na ibinato ni Xiantan, na tila hirap na hirap ito sa paghabol sa bilis nito. Anya, sobrang bilis raw ng Magical Beast na ito, kung kaya't sinigawan niya ito na tumigil. Lumipat naman ang eksena sa isang madilim na parte ng kagubatan, kung saan may isang Magical Beast na nakahandusay at may isang nilalang na nakatuntong sa itaas nito. Mula roon ay pinakita ang Magical Beast na tila isang tigre na kumakain ng karne ng nakahandusay na Magical Beast. Habang kumakain ito ay naramdaman nito ang presensya ng maliit na Magical Beast na tila nanghihina mula sa kabundukan, kung kaya't nagpakawala ito ng malakas na sigaw sa buong kagubatan.
Naramdaman naman ito nila Xian Tan, kung kaya't natakot ang lahat ng naruroon at nagulat. Maya-maya lang ay may isang halimaw ang mabilis na tumungo kina Xian Tan at inatake nito ang isang miyembro ng Joe's Mercenary Group sa pamamagitan ng pagkagat rito. Kasabay nito ang paglabas pa ng isang halimaw na mistulang rhino na sinusugod sina Kendall at Hupo, kung kaya't dali-dali silang tumakbo. Sa kabilang banda naman, matapos mapaslang ang isang miyembro ng Joe's Mercenary Group ay nagulantang ang leader ng mga kupal, sapagkat kinokontrol ng isang Black Tiger ang iba pang mga halimaw. Lumitaw naman ang Black Tiger mula sa itaas ng bato na ikinagulat nila Kendall. Subalit habang pinoproseso pa nila sa kanilang utak ang kanilang nakita, ay may biglang sumugod na halimaw sa kanilang tatlo. Agad naman na humingi ng tulong si Kendall mula kay Xian Tan, kung kaya't pinagpapaslang ni Xian Tan ang maraming halimaw na humahabol sa kanila. Matapos mapaslang ni Xian Tan ang mga halimaw ay niyaya niya na tumakas silang apat dahil paparating na ang Black Tiger. Sumunod naman ang mga ito at napagdesisyonan ni Xian Tan na tumago kasama ang mga inosenteng halimaw mula sa kanilang likuran. Dumako naman tayo sa ibang parte ng kagubatan, kung saan ay nahuli na ni Captain Cross ang magical beast na kanyang hinahabol. Subalit sa kanyang paglalakad ay may isang mabilis na nilalang ang tumungo sa kanya mula sa kanyang likuran. Mula roon ay pinakita ang isang Black Tiger sa kanyang harapan na naghahanda ng umatake. Kung simula ang eksena sa paglabas ng Black Tiger mula sa harapan ni Captain Cross, nagulat naman sa kanyang nakita. Napagtanto naman ni Captain Cross na kaya pala walang ibang magical beast sa paligid ay dahil naruroon sa kanyang kinaroroonan ang Black Tiger Magical Beast. Sa laki ng Black Tiger Magical Beast ay tila nanliit si Captain Cross, na halos kasing laki na lamang ng mga kamay nito. Agad naman niyang pinagbantaan ang Black Tiger na huwag lumapit habang hawak-hawak niya ang maliit na Magical Beast, subalit tinitigan lamang siya ng Black Tiger. Sa isip-isip ni Captain Cross, kailangan niyang makahanap ng paraan upang makatakas rito. Ngunit habang nag-iisip siya ng paraan, may narinig siyang paparating na mga individual mula sa kanyang kinaroroonan. Natuwa naman si Captain Cross dahil may naisip siyang paraan upang makatakas. Sa kabilang banda naman, naroon sina Xian Tan na nagmamadaling tumakas, subalit habang sila ay tumatakbo, may naramdaman si Xian Tan na isang pamilyar na presensya. Sinabihan naman ng ating bida ang kanyang mga kasamahan na tumigil sa pagtakbo dahil naruroon sa kanilang patutunguhan ang Black Tiger, kung kaya't wala silang nasasalubong na ibang uri ng mga magical beast. Subalit, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang tumalon si Captain Cross mula sa kanilang itaas at winika nito na mayroon siyang munting regalo kina Xian Tan, na kanila namang ikinagulat. Mula roon, ibinato niya ang isang bagay patungo kay Xiao Dao, na agad niya ring nasalo. Nagtaka naman si Xiao Dao kung ano ang bagay na iyon, habang si Captain Cross naman ay tumatakbo papalayo upang gawing pain sina Xian Tan. Sa pagbukas ni Xiao Dao ng bagay na kanyang nasalo, nasa loob nito ang maliit na magical beast, na ikinagulat naman ni Xian Tan. Sinigawan naman ng ating bida si Xiao Dao na itapon niya ito papalayo, subalit huli na sapagkat nasa likod niya na ang malaking Black Tiger. Habang pinoproseso pa ni Xiao Dao ang mga sinabi ni Xian Tan, bigla namang umatake ang Black Tiger na balak kagatin si Xiao Dao. Bigla namang sumingit si Hupo at itinulak si Xiao Dao papalayo, dahilan upang si Hupo ang makagat ng Black Tiger. Sa nangyari, nagulat sina Xian Tan, at sa ginawang atake ng Black Tiger ay naputol ang braso ni Hupo. Sa pagbagsak ni Hupo sa kalupaan, winika nito na tumakas na sila, subalit hindi ito matanggap ni Xiao Dao. Namuo ang matinding galit sa kanyang dibdib, at habang umiiyak, ipinangako niyang ipaghihiganti niya si Hupo. Mabilis namang sumugod si Xiao Dao sa Black Tiger, ngunit habang siya ay papasugod, humanda na rin itong umatake. Napansin naman ito agad ni Xian Tan, kung kaya't agad siyang tumungo upang sabayan ang atake ng Black Tiger mula sa itaas, na ikinagulat naman ni Xiao Dao. Subalit, sa ginawang atake ni Xian Tan, bahagya niya lamang na iba ang direksyon ng atake ng Black Tiger. Sa halip na tumama kay Xiao Dao ay tumungo ito sa kalupaan. Sa lakas naman ng atake ay kitang-kita ang pagkawasak.
Sa kabilang banda ay ikinagulat naman ni Siantan ang lakas ng atake ng Black Tiger. Mula roon ay inipon ng Black Tiger ang kanyang dilaw na enerhiya sa kanyang bibig upang ihanda ang isang malakas na pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, pinakawalan na ng Black Tiger Magical Beast ang kanyang enerhiya patungo kina Siantan. Sa lakas nito, kitang-kita ang mga aura na lumaganap sa paligid. Sa kabilang banda naman ay dumpensa naman ang ating bida mula sa atake ng Black Tiger Magical Beast, subalit si Xiao Dao naman ay malubhang napuruhan. Dahil sa matinding tama, lumabas ang dugo sa kanyang mga mata at bibig. Matapos ang pag-atake ng Magical Beast, bumulagtas si Xiao Dao, at kumalat ang kanyang dugo sa paligid. Samantala, hindi makapaniwala si Siantan sa nangyari. Habang nanghihina si Xiao Dao at duguan ang kanyang mukha, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi na ipaghihiganti niya si Hyupo at papaslangan ang Black Tiger. Samantala, ang Black Tiger ay tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling umatake kina Siantan. Hindi ko na alam kung orange ito o Black Tiger. Minsan orange, minsan black. Ang gulo ng Tiger, hahaha. Galit na galit naman si Xiao Dao sa Black Tiger. Kahit nanghihina siya, nais niya pa ring lumaban. Subalit, sinabihan naman siya ni Siantan na huwag na siyang kumilos sapagkat malala ang kanyang natamong pinsala. Sa kabilang banda, habang hinaharap ni na Siantan ang Black Tiger, nasa likod nila si Kendall, na tinitingnan si Hyupo na nakahandusay. Winika naman ni Siantan na itakas na ni Kendall si Xiao Dao, habang siya naman ay makikipaglaban sa Black Tiger. Subalit sumagot lamang si Kendall na may malamig na ekspresyon na dalhin na ni Siantan si Xiao Dao at tumakas, habang siya na ang baalang humarap sa Black Tiger. Hindi naman sumang-ayon si Siantan sa nais ni Kendall, kung kaya't winika niya na hindi siya ang kalaban ng Black Tiger sapagkat kaya niya itong labanan. Sumagot lamang si Kendall, paano naman raw si Siantan? Mula roon, tumungo si Kendall sa harapan ng Black Tiger nang walang pag-aalinlangan, sabay isinigaw na ang Black Tiger raw na iyon ay ang tagapagbantay ng buong kagubatan. Maari naman silang makatakas kung makakalabas sila mula sa mountain range, subalit wala naman silang natitirang pag-asa upang makatakas rito. Kung kaya't winika niya na bilang isang leader ng Flame Mercenaries, kanyang pinag-uutos na dalhin ni Siantan si Xiao Dao upang makatakas, sapagkat siya lang ang natatanging may kakayahan na gawin iyon. Nagulat naman si Siantan sa sinabi ni Kendall at agad na lamang sumunod sa pinag-uutos nito. Ahay, nakakalungkot mga idol. Kaya kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mo talagang magsakripisyo para sa ikabubuti nila. Hihihi. Habang papalayo sina Siantan at Xiao Dao, winika ni Xiao Dao na ayaw niyang iwan ang kanilang leader at nais niyang makipaglaban kasama ito. Sa pagtakas nila Siantan, pamatak ang kanyang mga luha dahil sa ginawang pagsakripisyo ni Kendall, habang inaalala nito ang mga sinabi sa kanya, na huwag raw kalimutan ng ating bida na sila ay ipaghihiganti. Samantala, si Xiao Dao naman ay inaalala ang kanilang leader na naiwan upang harapin ang Black Tiger. Makalipas ang ilang oras matapos tumakas sina Siantan, lumipat ang eksena kung saan pinapagaling ni Siantan si Xiao Dao sa pamamagitan ng water orb na kanyang nakuha mula sa talon. Winika naman ni Xiao Dao kung mamamatay na raw ba siya, ngunit sumagot lamang si Siantan na kaya niyang gumamit ng Saint Power upang mapagaling ang mga sugat niya, kung kaya't magiging maayos rin ito. Habang unti-unting nanghihina si Xiao Dao, sinabi niya kay Siantan na kamangha-mangha raw ang ating bida, dahil nakakaya nitong gawin ang lahat, hindi tulad niya na walang silbi. Ngumiti naman si Siantan habang tumutulo ang kanyang mga luha, sabay winika na huwag raw magsalita si Xiao Dao ng ganoon, sapagkat papagalingin naman niya ito. Unti-unting pamipikit ang mata ni Xiao Dao, at ang kanyang huling mga salitang binigkas ay si Siantan na lamang ang natitirang miyembro ng Flame Mercenaries. Tuluyan nang nawala ng buhay si Xiao Dao, habang si Siantan naman ay patuloy pa ring lumuluha at nagkikimkam ng galit. Mula roon, ipinakita ang itsura ni Siantan, galit na galit at sinisisi si Captain Cross sa pagkawala ng kanyang mga kasamahan. Subalit, sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamati, biglang may tinig ng Black Tiger na umalangaw mula sa kagubatan, na ikinagulat naman ni Siantan.
Agad namang lumingon ang ating bida sa kapaligiran, at sa isip-isip niya, paparating na raw ang Black Tiger. Dagdag pa niya, sa oras na iyon, hindi siya ang kalaban ng Black Tiger, kung kaya't nais niyang makaalis roon ng buhay upang maipaghiganti ang kanyang mga kasamahan. Sinabi naman ni Xian Tan sa kanyang sarili na babalik siya sa lugar na iyon upang ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Kung kaya't mabilis na umalis si Xian Tan, at habang siya ay mabilis na kumikilos upang makalayo, nasa isip-isip niya na ang Black Tiger raw ay lubhang napakabilis, kung kaya't hindi niya ito maaaring labanan. Napagdesisyonan naman ni Xian Tan na magtago sapagkat papalapit na ang Black Tiger sa kanyang kinaroroonan, kung kaya't agad rin siyang tumungo sa mga sanga ng puno. Sa kanyang pagtatago, mabilis namang dumating ang Black Tiger habang nagpapalabas ng aura. Subalit, saglit itong natigilan at pinakiramdaman ang buong kapaligiran. Sa kanyang paghinto, ginamit nito ang kanyang pangamoy, kung kaya't mabilis itong lumingon at natunton ang kinaroroonan ni Xian Tan. Muli itong nagpakawala ng aura at nag-ipon ng enerhiya sa kanyang bibig upang gumawa ng isang malakas na pag-atake. Nagulat naman dito si Xian Tan, sapagkat nalaman ng Black Tiger ang kanyang pinagtataguan. Matapos maghanda ng Black Tiger, pinakawalan nito ang kanyang malakas na atake, dahilan upang masira ang mga punong pinagtaguan ni Xian Tan. Agad namang dumpensa si Xian Tan at umiwas mula sa pag-atake ng Black Tiger, ngunit sa kanyang pag-iwas, kitang-kita ang pagkainis niya rito. Kung kaya't mabilis siyang tumungo sa harapan ng Black Tiger. Sa kanyang pagtungo sa harapan ng Black Tiger, inilabas niya ang kanyang Saint Sword, kasabay rin ang pagpapalabas niya ng aura upang humanda sa pag-atake. Matapos maghanda ni Xian Tan, agad niyang inatake ang Black Tiger at binigkas ang kanyang teknik na The Sword God. Sa pag-atake ni Xian Tan, nakita naman ito ng halimaw, kung kaya't sinabayan nito ang ating bida sa pag-atake. Sa lakas ng kanilang atake, hindi man lang ito magawang mag-ausan ni Xian Tan, kung kaya't agad siyang tumalon upang gumawa ng distansya. Sa pagdistansya ni Xian Tan mula sa Black Tiger, winika niya na ginamit na niya ang buo niyang lakas, subalit kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin ito mapinsala. Habang gulat na gulat pa si Xian Tan,